Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kaban Cancer. This reading is for you. Tingnan natin na iyong 16 to 30. Kamusta iyong 1 to 15? Ituloy na natin ang ating portal opening 16 to 30. Meron tayong June 17, mali pa ako, diba? June 17, Mars enter into Virgo. Ito yung araw na need to be organized, no? About sa mga kinakain mo, sa health, sa work, sa mga routine mo, activity mo, ganyan. Good plan make you a good outcome. No, yung sa June 17. June 20, summer solstice, new emotional cycle begin. Ito yung mga bagay na like mo nang umpisahan, like mo nang gawin. Kumbaga, andito ka na sa sitwasyon mo na magcha-channeling ka na. Kumbaga, magkakaroon ka ng mga pagsisetting ng goal, ng intention, mga setting new intention in your life. Diba? Mag-iipon na ako, gagawin ko na to, gagawin ko na yan, ganyan, mga ganun sitwasyon. Maaring sa iba sa inyo, sa family mo, sa relationship mo, o kaya sa self-intention mo sa buhay mo, no? Meron tayong June 22, Mars into Virgo, sextile Jupiter in Cancer. Take action and win. Be in it to win. No, pilitin mo mapagwagian yung mga bagay na like mong pagwagian, pero magbibigay ka ng effort doon, di ba? Lot meet effort, kumbaga. Kung may mga opportunity na darating this day, mag-go ka, mag-say yes ka, di ba? Maaaring makikita mo yung opportunity na para sa iyo doon, or magkakaroon ka ng idea, di ba? May nag-aya sa iyo, mag-go ka. Pero nasa sa iyo yun, di ba? Mag-trust ka sa intuition mo dito. Yan. Meron tayong June 25. Ito na yung new moon in Cancer. Siyempre, new moon is a fresh start for healing. Kung may mga natitira pang hindi pa nare-resolve, hindi pa nag-healed, diba? Cut the cord, let it go, leave behind. Clear mo yung space na yon para pumasok yung mga bagong biyaya na darating sa buhay mo. Kailangan kung may sama ka pa ng loob sa isang tao, i-let go mo na yon, i-clear mo na yon, diba? Basta yung mga hindi pa nare-resolvahan. Kasi para yung mga bagong biyaya, masapo mo, kumbaga, kung may space ka na doon, si universe, si Lord na ang magbibigay sa iyo ng mga bagong blessings sa iyo, diba? Siyempre, meron tayong June 26, Mercury enter Leo. Ito yung magkakaroon ka na pagiging totoo. Yun, pagiging bold. It comes sa communication, para mag-speak ka speak your truth, kumbaga. Ito yung tayo na magkakaroon ka ng lakas ng loob na sabihin yung totoong nararamdaman mo. Gawin mo sa tama, ha? Sa tama. Hindi yung away communicate, hindi yung inis, kanya hindi. Speak truth in a nice way, in a loving way, passionate way. Avoid chaos. Pag inavoid mo yon at nakatiis ka nagkaroon ka ng cleansing, nagkaroon ka ng space this June 2025, nako po, sabi ko sa iyo, there's a big happening into your life. Okay, we have that June 29, opposite, ilan na ba to? 4 pa lang to. Opposite Pluto in Aquarius. May mga bagay na di mo aasahan. Yan, mga kalapit na araw, pwede siyang maganap in June 1, July 21, July 1 pa rin. Basta, sabi ko nga sa iyo, June 2025 is a little bit chaotic, di ba? Pero may reward ka dyan. Basta, tandaan mo pa rin, June 29, may mga bagay na di mo aasahan. As in, hindi mo aasahan. Di ba? Either gulo, away, battle, power. Ito yung time na need mong magpakumbaba. Habaan mo yung pasensya mo, as in, calm, stand your ground. Kapag nagawa mo ito na totoo to, as in, totoo to. Universe will pay you a massive reward. Kung nangyari sa inyo yung 1 to 15 natin, this time, gawin nyo pa rin. Nagkaroon kayo ng pagiging calm at pag nagtiis kayo ng 1 to 15, gawin nyo pa rin to ng 16 to 30 kasi si universe mismo ang bibigay sa'yo ng massive reward na karapat-dapat na para sa'yo. Good luck. Deep person, ay namatay yung iPad natin. Namatay yung iPad eh. Okay. Deep personal strength and peace that assures success. Kailangan dito lakas ng loob, kasi di sa obstacle. Kasi ito yung sign yan, ibig sabihin, kung may mga bagay, kasi red siya, no? There's a hope naman,
no? Ang nakikita ko dito, kailangan dito is a peace no? Kasi dito kasi si puno. Dito also peace and hope kasi medyo red siya. Sana hindi walang mga galit o may mga walang mga taong galit sa iyo. Andito rin kasi si arrogant. Yan, maaari may mga taong galit sa iyo, no? Or galit ka. Sabi ko sa iyo ha, i-receive niyo yung massive reward ni universe, ni Lord. Yan, and strength and peace that assure success. Kailangan talaga peace, calm, no? Yan ang pinakaano sa lahat. Ayan, an arrogant, boastful person you should not cross. Ingat kayo ha. You will be taken care of in difficult times. Kung ano man yan, na difficult times sa buhay mo, tandaan mo, may mga sinabi ko. Pero nasa sa'yo yun, how you handle. Slowly but surely getting ahead. May mga bagay na kailangan mo talagang pag-isipan. May mga bagay na kailangan mo mag-focus. May mga, basta grounded, no? Grounded. May mga bagay na kailangan mo i-improve dito. Huwag pa bigla-bigla. Okay lang naman, slowly but surely. Sabi nga dito, slowly but surely. Kung ano yung mga pagdadaanan mo, makakaraos ka dyan. No? Maging calm ka lang din. This is stable and secure and calm and still. Siyempre, grounded din. Ito ha, dapat. Okay. In need of help, assistance, and guidance. Okay, maaring may tutulong sa'yo or magbibigay ng payo, assistance, or ikaw ang magbibigay nito ha, vice versa. Mag-ingat din kayo sa hand nyo. Sana walang masugatan, matusok, magdugo, maniper, wala naman sa mapuputulan sa inyo, no? Mga ganyan, mamanhid, kung ano man yan, pag-ingatan nyo ikaw or someone into your life. Legs, stepping into a new experience. Ito yung mga sitwasyon maaring kasi meron tayong ballet, maaring may mga bagay na kalimutan mo na, maaring mag-i-step into a new experience ka na, kumbaga, maaring nandito ka na sa sitwasyon na magiging calm ka na this time, o kaya may mga bagay na pag-iisipan mo na bago ka mag-action, ganyan, no? Sa iba sa inyo, or something happen na may mga new experience na mangyayari sa buhay mo, o itatry mo sa buhay mo this time. So nakita ko, ingat din kayo sa leg, no? Baka ikaw or someone to your life, may mga magkakaroon ng, sana hindi kayo mapilay, hindi mamanhid, masugatan, magasgas, or goat ba yun? Yung mga sakit sa paa, o kaya yung mga buto-buto, sakit sa buto. Ingat pa rin kayo, no? Ganyan. Baka may maika-ika, no? Tingnan natin ang energy ni Cancer. Ano po yung energy ni Cancer? Okay. Ang nakikita ko sa yung energy mo, may mga paplanuhin ka daw this time, no? May mga paplanuhin ka, may mga hihintayin ka, or may mga actionan ka na medyo may konting doubt, ganyan, o may mga didesisyonan ka daw this time. Kumbaga may mga isipin ka, either waiting, doubt, planning, gusto mo na actionan, mga ganun ako sitwasyon. Pero, medyo stress at may lungkot yung iba dito sa nakita ko dito yung energy mo. Parang gusto mong gawin pero iniisip mo na magsasucess ba? Magiging okay ba? Dapat ba? Anong gagawin ko? Dapat ko bang actionan? Dapat ko na bang mag-umpisa? Dapat ko ba umpisahan? May mga ganun kang sitwasyon. May mga doubt kang gagawin o doubt kang actions na gusto mong gawin. May mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Kasi baka iniisip mo siguro baka hindi maging okay, mga ganun, no? May mga gusto kang i-explore or may mga plano ka na gusto mo i-move forward, mga ganyan. Also, you're waiting for something. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Parang meron kang no? There's a situation na nag-fail sa buhay mo. Kumbaga,
meron kang inaksyonan siguro in the past na nag-failed, or meron kang ginawa na isang sitwasyon na hindi ka nag-ingat. Kaya nagkaroon siya ng dissatisfaction, unfulfillment, shattered dreams. May mga ganun ako nakita sa'yo. Tingnan natin ang obstacle o balakid mo this second half ng June 2020. Anong obstacle or balakid kay Cancer? Ano to, universe? Anong ibig mo sabihin? Okay. Okay, thank you. Okay, ang magiging balakid mo sa'yo is yung sarili mo kasi mapanghihinaan ka ng loob. Kumbaga may mga bagay na hindi pa totally nag-healed, o may mga bagay pa na hindi pa totally, kumbaga may mga sugat na may mga sugat na hindi pa natapos o hindi pa talaga totally nag-heal, no? Sa nakikita ko sa'yo dito, napanghihinaan ka ng loob. Yung kumbaga andito rin yung sitwasyon na ang balakid sa'yo as in you, kasi may mga bagay na hindi mo nakikita yung halaga, hindi mo nakikita yung importansya, hindi mo nakikita yung kumbaga hindi mo nagawa yung tama. Yun ang magiging balakid sa'yo. Yun ang balakid sa'yo. No, maaring may mga hindi pa totally nag-healed na sugat, o may mga bagay na hindi mo na balanse, may mga bagay na hindi mo na protektahan, may mga bagay na hindi mo, kumbaga, magkakaroon ka kasi na yung pang-aabuso, o maaring maaabuso mo ibang tao, maaabuso mo yung sarili mong kakayahan, there's an abusement, may mga pang-aabuso na sitwasyon. Ganyan, yun ang nakikita ko sa'yo. Siguro, may isip na because of your stability, akala mo panatag na, hindi pala, yung mga ganun sitwasyon. Yung, kaya ang nakita ko sa'yo is yourself. Need mong mag-healed. Mga ganun sitwasyon. Mga sugat ng nakaraan. Tingnan natin na ito. Immediate outcome. Ano po universe ang immediate outcome nito? Ingat kayo, no? Yung iba sa inyo, sana hindi kayo yun. May mga scam, may mga undebit na hindi nabayaran. Yung unpaid debit, mga kanyan. May mga tao or may tao na manggagamit o gagamitin ka or gagamitin mo, vice versa. May mga ganun nakita. May mga tao na or ikaw or someone na pwede silang hindi makabayad sa'yo ng utang, or may mga umangungutang na hindi makabayad. May mga tao na gagamitin ka raw. O gagamitin yung pangalan mo, mga ganyan. Mag-ingat ka lang, mag-ingat ka. Pero nasa sa'yo yun. Diba? Nasa sa'yo yun kung gusto mo makinig o hindi. Ooh, okay. Okay, immediate outcome. Ang nakikita ko sa'yo dito, nakita ko sa'yo dito, problema no? Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na hindi mo alam kung paano matatapos o paano mo malalakpasan yung mga hirap o pain na nararamdaman mo this time. Kaya ang nakita ko sa yung immediate outcome is sarili mo na rin dito. Ibig sabihin, kasi nandito rin si Paige, saka nandito si ibig sabihin, yung decision na to is nasa sa'yo. If you want to let go or abandon something into your life, it's up to you. Kumbaga, the choices is always available sa'yo. Ikaw at ikaw din ang pipili ng destination mo this time sa nakita ko dito Kumbaga,
magpapakulong ka dun sa isang sitwasyon na nahihirapan ka. Kumbaga, dito rin yung sitwasyon na maring ipipilit mo pa rin yung gusto mo o kaya hindi mo hindi hindi mo maile-let go o hindi ka makakapag-go in a new you. Sa nakikita ko dito, yun ang medyo iwasan mo, no? Kailangan mo mag-transform this time sa nakikita ko dito. Pero nasa sayo yun. Kung ayaw mo talagang mag-let go or ayaw mong magkaroon ng transformation, it's up to you. Diba? May mga bagay kasi na kailangan mag-transform. May mga bagay na kailangan mo i-release. May mga bagay na kailangan mo mag-escape. No? May mga bagay na kailangan mo magkaroon ng clear mind. Yun ang nakita ko sa'yo. Pero nasa sa'yo to. Kaya magiging outcome sa'yo is ikaw din, sarili mo. Pipili ka ng sarili mong sarili mo yung pipiliin mo dito. Sa nakita ko dito. Yourself. Kasi hindi ka magiging willing to transform or may mga bagay na ayaw mong bitiwan. Yan, may mga bagay na ipagpipilitan mo pa rin. Ganyan. Andyan pa rin yung kapag may impatient ka pa rin. Tandaan mo ha, kapag more patient ka, there's a massive reward na ma-receive mo sa taas. Diba? Don't be rush. No, huwag ka mag-rush. Huwag mo madali ng ang lahat. Pero nasa sa'yo yun. Don't too much perfectionist. Kasi marami sa inyo or merong cancer ako na nakikita dito na masyadong perfectionist. Yung parang feeling nila tama yung sinasabi nila, tama yung ginagawa nila, tama yung decision nila, no? Hindi naman lahat. Pero may ganun akong tao na nakikita dito. Anong parating kay Cancer? Kumbaga, hindi mo muna pinag-iisipan o hindi mo muna pinag-aaralan yung mga bagay-bagay bago ka mag-action, magsalita, magdesisyon. Nasa sa'yo yun. Hindi kayo lahat yan kasi general reading tayo. Ano po ito? Okay, ang parating sa'yo, 882. Okay, ang parating sa'yo sa nakita ko, may isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na magtatapos. Maaring trabaho, maaring profession, maaring relasyon, or maari din na death to. Maaari din na there's something loss happen sa buhay mo. Yun ang parating sa'yo. Iba't ibang klase ang loss. Loss of work, loss of money, loss of pagiging matatag o focusing, loss of anything, loss of someone, mga loss of kung ano man yung loss na yan, no? Sa nakita ko dito. Yung lakas ng loob, isa rin yun. And ang nakikita ko rin parating sa'yo, ang nakikita ko, may mga unexpected changes happen sa buhay mo. Yan, ang nakikita ko. May mga ganun. Pero may sadness ako nakikita. Siguro iba sa inyo, magta-try na kayo na ang new path nyo sa buhay nyo. No? Magta-try kayo ng mga bagong sitwasyon. May mga babaguhin na kayo. May mga sitwasyon na may magbibigay ka ng effort and hard work para maayos at mabago ang mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Maaring ganun sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is maaring magkakaroon kayo ng revert o may mga bagay na itatransform mo, may mga bagay na lilinisin mo. Baka maglilinis ka na ng bahay o kaya may mga lilinisin ka na sa buhay mo, aayusin sa buhay mo, ganyan. Na may mga imumove ka this time sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iyo. May paglipat, hindi ko alam in what way, kung lilipat ka ba ng trabaho, lilipat ka ba ng lugar, lilipat ka ba ng place, lilipat ka pa ng, halimbawa sa paumaga, ng profession, anything, may paglipat. Ako nakikita sa'yo. Tingnan natin.
Ay! Ano ba yan, anak? Okay naman yung landing mo, anak ah. Talagang doon talaga naglanding? Tingnan natin ang ano mo. Anong dapat iwasan ni Cancer? May disappointment ka dito, no? Na nagaganap or magaganap. Maaring yung disappointment na yun, maaring handun ka rin sa sitwasyon mo na hahanapin mo yung sarili mo, no? Nakita. Anak, wag ka dyan sa mic. Baka hindi ma-record. Anong dapat iwasan ni Cancer? May mga iiwasan ka raw? Sa iba sa inyo, baka may iiwasan kayo. May pag-iwas or someone is iiwas sa'yo. O may mga iiwas. Ikaw or may mga iiwas. O basta may pag-iwas. Ano ba to? Dapat mong iwasan. Okay. Okay. Ang dapat mo daw iwasan, Cancer, is, ay, gumin ni anak. Ang gumin ni. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka mag-let go o yung mga bagay o isang sitwasyon na, kumbaga, iwasan mo na hindi ka makapag-let go, iwasan mo yung mga sitwasyon na hindi nag-fit in sa'yo, iwasan mo yung mga tao na hindi naman support sa'yo, or iwasan mo na hindi ka maging stable, pagpabaya ka, iwasan mo yun. And then, iwasan mo rin na hindi mo isipin yung mga bagay o sitwasyon sa nakaraan, and then pumulot ka doon ng aral, no? Para makarecover ka kung ano may mga meron sa'yo this time. And sinasabi rin dito, iwasan mo, aray anak, ang sakit. Ang sakit kaya, itay. Iwasan mo din yung magkaroon, siyempre hindi naman kayo lahat ito, no? Yung magkaroon ka ng insecurity in life, ganyan. Iwasan mo din na hindi ka magkaroon ng harmony or hindi magkaroon ng harmony or pagkakaisa or getting together sa lahat. Kumaga, hindi kayo magkaroon ng teamwork, kumaga, di ba, bilog ang mundo. Tanda mo, bilog ang mundo, di ba, Wheel of Fortune, minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka. Kailangan mo rin yun ma-accept, no? Mga bagay na yon. And then, handito rin yung iwasan mo not to focusing to your success, ganyan, no? Huwag mo i-separate yung sarili mo sa ibang tao kasi because of dahil sa disappointment na happen sa buhay mo. Hindi naman kailangan yun eh. Kailangan lang dito is to structure or buuin muli or i-rebuild muli, no, ang nakikita ko dito. Pero nasa sa'yo how you handle. Tingnan natin ang iyong money. Iwasan mo na hindi ka makapag-move on. No? You need din kasi, syempre, iwasan mo din na hindi ka pagkaroon ng more on maturity this time. Mas more ka maging matured, kumbaga, living the past and don't be stagnant. And syempre, kung may mga sad memories or a broken situation happen in the past, let it go na rin din ang nakikita ko dito. Kung may mga bagay na hindi pa nako-closure, this is a time na need to close sa nakikita ko dito. Tandaan mo, kailangan mo ngayon June is magbigay ka ng space para yung mga bagong biyaya na darating sa'yo is makamit mo. Mag-keep moving ka lang to reach your goal. Mag-keep moving ka lang sa mga ginagawa mo in a nice way. Your money. Okay, sa money mo, sa nakikita ko dito, maaring iba sa inyo, no? This is the time na, sa money mo medyo, siguro may mga pagkakautang, may mga hindi pa nabayaran, sa nakita ko dito, ganyan. May konting delay to success, ako nakikita sa'yo dito. Kaya ang nakikita ko sa'yo, this is the time na kailangan mo mag-resetting. Kumbaga, handito ka na siguro sa sitwasyon mo na iniisip mo, paano bang mag-ipon muli? Paano ko babalansin o paano ako makakaipon this time. May mga ganun. Pero may delay ka raw. Yan. Medyo may delay yung successful ng money mo this time. Medyo may hirap, no? Ako nakikita sa pagdating sa money mo. Yan. May mga bagay talaga na kailangan mo na desisyonan, umpisahan,
And then, baguhin dito. Leap of faith, no? Kailangan mo ngayon dito kasi mag-umpisang muli. Huwag kang matakot na mag-umpisang muli. O huwag kang, kasi siguro nga kung mahirap talaga ang pera, di ba? Pero sabi nga, di ba, kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Di ba? Ngayon. Pero sikapin mo pa rin, no? Kailangan mo kasi dito is to resetting yourself. Tingnan natin ang iyong career or money. Kumbaga, hindi nagiging stable yung ano mo, yung kaperahan mo. Maari mag-uumpisa kang muli sa umpisa, no? Sa nakikita ko dito. May mga bagay na kailangan mo kasing i-let go. Ay, baliktad. Baliktad yung ano ko. Baraha ko. Okay, when it comes sa career or job mo, sa nakikita ko alam mo, medyo sa larangan ng iyong takbo, sa trabaho man yan, sa career mo yan, talagang andito yung mga tao na ayaw sa'yo or galit sa'yo, no? Masyadong there's a burden, struggle, problem happen sa buhay mo, may nalalako planning ka this time. Siguro nawawala ka in your direction this time. May mga bagay na gusto mo nang umpisahan, may mga bagay na gusto mo nang ma-achieve, may mga bagay na is more on struggle ang nakikita ko sa iyo dito, no, when it comes sa career or job mo this time. Kasi ang nakikita ko maaring sa mga kasamaan mo sa trabaho or someone into your life, and nandito yung situation na may mga nang-iinsulto sa'yo, may mga nambabastos sa'yo, andun din yung mga tao, ikaw or someone is napaka-paranoid nila para sa'yo, o maaaring ikaw to ha. May mga tao na ano yun, parang nahihirapan kang, sa iba sa inyo parang nahihirapan kang pakisamahan, o may mga taong nahihirapan kang pakisamahan, o may mga bagay na nahihirapan kang aralin, o siya sa atin, may mga ganun. Kuhanin mo lang yun sa'yo doon. May mga ganun ako sitwasyon na nakikita sa'yo. Iba sa inyo kasi, nalalak planning ka to do something new in your life when it comes sa iyong career or sa iyong trabaho. Hindi ka sa ngayon makapag-desisyon sa nakikita ko sa iyo dito. Medyo hirap ka, no? Na makapag-umpisa muli sa nakikita ko dito. Tingnan natin ang advice sa'yo. Ano pong advice mo kay Cancer? Okay, ang advice sa'yo, sinasabi dito na let go mo yung mga bagay na dapat nang i-let go. Be stable, focus to yourself, to a new you. Kailangan mo sa'yo is renewal, kailangan is development. Huwag kang malack of direction o huwag kang magpa-stuck sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Andito rin yung kailangan mo kasing i-release yung sarili mo, no? Kumbaga, kung tinatamad ka, release yourself sa pagiging tamad. O kaya, may mga bagay na hindi mo ma-pursue, i-release mo. May mga bagay na hindi mo ma-let go, you need to release. Kailangan mong lumaya o bumitaw. Kumbaga, o kailangan mong, wag mo i-delay yung mga bagay o sitwasyon na ikaka-success mo o ikaka-gandang bunga nito. Maging stable ka lang sa buhay mo. And syempre, ang sinasabi rin nito, sharing and giving, no? Kumbaga, andito rin sinasabi na kailangan mo ring balatan yung sarili mo in a new you. Kumbaga, the old version of you is i-change mo yun kung kinakailangan. If you want lang naman, if you want lang naman. Nasa sa'yo yun. Kasi this is the time na kailangan mo daw magkaroon ng renewal sa sarili mo this time. You need to sacrifice din kasi, no? Kasi nagkakaroon ng delay sa'yo. No, sacrifice, magkaroon ka ng mga new strategy, new plan, mga bagong perspective in life. Yan, mag-go ka sa mga new opportunity, new ideas, go, kung kailangan mo mag-revert ka, harmony
love and harmony ang kailangan dito. Kailangan ngayon is pahalagahan mo na yung mga bagay-bagay na dapat pahalagahan, sarili mo, pera mo, ang mga tao na kasi pahalagahan mo yung lahat ng sitwasyon para pahalagahan ka rin ng iba. Kumbaga, ikaw nasa sa'yo yun kung paano mo i-revert o i-renewal yung sarili mo, nasa sa'yo yun. No? Kasi yun yung ikalalago mo ang sinasabi dito. Yun. May nakikita akong hindi ko alam kung nagpapa-hospital, nagpapa-doktor, or kailangan, or handito rin yung sitwasyon na may mako-confine or may na-confine. May nakita rin ako na matanda. Hindi ko alam kung inaalagaan mo siya, sinusuportahan mo siya, relative, something. Yun, may nakita ko matanda dito. Arigatou namaste, God bless.